Magiging maulan ba ang ating weekend? Ngayong nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Paulo. Alamin natin ang latest sa lagay ng ating panahon, lalo na ngayong magwi-weekend, mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jessica. Wala na nga sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Paulo. Kasabay naman ang pagtulak nito patungong Vietnam, lalo pa itong lumakas at isa na nga ngayong tropical storm, kaya kahit papalayo na ng PAR, kaya pa rin itong palakasin ang hanging habagat na magdadala naman ng mga pagulan, lalo na sa western section ng Luzon. Pero sa paglabas ng bagyo, isa namang low pressure area ang pumasok sa PAR kaninang hapon. At namata na ito ng pag-asa sa layong 925 kilometers dyan sa may silangan ng Hilagang Mindanao. At sa wind map ng Weather Central, Jessica, posible pa itong lumakas at maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Kaya pinag-iingat po ng pag-asa sa mahina hanggang katamtamang pagulan ang mga taga Metro Manila, dyan po sa mga rehiyon ng Ilocos, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, Caraga, Davao at sa mga probinsya ng Benguet, Zambales, Bataan at Mindoro. Magiging maulap din ang papawirin sa mga nabanggit nating lugar. At sa datos naman ng Weather Central, mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang maranasan sa may western section ng Luzon, lalo na bukas dahil sa epekto pa rin ng hanging habagat na pinapalakas pa rin ang Bagyong Paulo. At sa Metro Manila, magkakaroon din ng mahihinang pag-ulan, lalo na bukas at sa araw ng Linggo. Ganito rin ang inasahan sa malaking bahagi ng Visayas ngayong weekend, pero sa eastern section, mas mataas po ang tsansa ng pagulan, lalong-lalo na pagdating ng Linggo. Magiging maulap din ang papawirin at posibleng umulan dyan nga sa Caraga at Davao Region sa Linggo, at dahil naman ito sa papalapit na LPA. Jessica? Okay, Mang Tani, wala na yung Paulo pero habang nandyan yata yung habagat, talagang may problema tayo. Ano ho? Tama yan, Jessica. Yun nga lamang dahil unti-unti namang lumalayo itong bagyong si Pablo, kaya asahan na natin na yung intensity nitong habagat na ating mararamdaman ay hindi katulad noong naranasan natin noon lamang Linggo, Lunes at Martes, lalong-lalo na dito sa mga probinsyang Sinalanta, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, hanggang dito sa may Southern Luzon, yung Batangas, Laguna, Cavite. Okay, hanggang kailan ho ba itong habagat? Sabi niyo po, hanggang Setyembre lang dapat, di ho ba? Tama yan, Jessica. Hanggang Setyembre lang talaga. Pangkaraniwan, yung epekto ng ating hanging habagat dito sa ating bansa, at pagkatapos kasing humina itong hanging habagat, papasok naman muli yung hangin galing sa silangan. Yan ay kung walang bagyo na mabubuo sa mga susunod na araw. Kaya ang babantayan din natin ay itong low pressure area, dahil kung ito ay lalakas magiging isang bagyo, lalo na kung ito ay tutungo pa dito sa Northern Luzon, asahan natin na muli na namang lalakas yung hanging habagat. Kaya babantayan natin itong low pressure area na kapapasok lamang sa PAR. Okay, habang pagka umakyat po yung LPA at maapektuhan niya itong habagat, baka hindi pa ito umalis. Tama po? Posible yan, Jessica. Ang mangyayari ay maaaring tumuloy ito muli dito sa Taiwan o kaya sa Southern China, pero habang yan ay dumadaan dito sa may eastern section o ng Philippine Area of Responsibility, muli na naman papalakasin ito yung hanging habagat. Pero ang nakikita natin dito, Jessica, mukhang ito na yung huling hirit ng habagat, dahil pagkatapos kung sakali man na ito ay dumaan na at wala nang mamumuong bagyo sa ilang araw pa ng Setyembre o Oktubre, maaaring tapos na yung ating hanging habagat at hihintay naman natin yung pagpasok ng amihan dito sa ating bansa. Okay, pero sa pagkakatanda ko po, yung amihan medyo mas banayad po yan, di ho ba? Dito sa atin, sa Metro Manila, dito sa Luzon, Jessica, banayad yan. Pero pagdating dito sa Visayas at dito sa Mindanao, sila naman ang makakaranas ng sunod-sunod na malalakas na pagulan. Okay. So, Mang Tani, itong LPA na nasa eastern portion ng ating bansa, sa ngayon, wala pa siyang gaanong epekto. Tama ho ba? Kailan natin mararamdaman ang epekto nito? Kung ito ay makaka-apekto, Jessica, unang-unang makakaramdam yan ay itong eastern sections of Visayas at saka dito sa Mindanao. Kaya yung Caraga, Davao Region, hanggang dito sa eastern Visayas ay pinag-iingat na, dahil yung kaulapan na dala-dala nitong LPA nito
ay posible nang magbigay ng mga pag-ulan doon sa binanggit nating lugar. Okay, maraming salamat po, Mang Tani, si Nathaniel Cruz, ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita sa gmanews.tv o ang Facebook page ng GMA Weather. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.